kindly open your scripture from the Bible, from this book of Ephesians chapter 6, ang ating pong lesson ngayong umaga. Ephesians chapter 6, from verse 10 hanggang verse 18. Ephesians chapter 6, verses 10 to verse 18. Ako po ay sundan po ninyo sa inyong mga Bible in Ephesians chapter 6. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for the saints. Tayo po ay manalangin. Salamat po, amang Diyos naming nasa langit. Kami po ay nagpupuri po sa iyo at nagpapasalamat. Salamat po Diyos sa magandang panahon. Salamat po yun sa iyong awa sa aming bansa. At ang biyaya ng Diyos ko hindi natitigil sa amin. Ganun po naman, salamat at kami po ay naparito sa bahay sambahan. Maging kasama namin ang mga kaibigan, mga panauhin. Salamat po Diyos sa pribilehiyong makapakinig po kami. Turuan mo kami Diyos, pamamagitan ng banal na salita ninyo at ng inyong banal na spirito. Upang sa lahat, higit namin po kayong makilala, unawaan namin ang kalooban mo po at sa pananampalataya, may paglingkod namin Diyos ang aming buhay para po sa iyong banal na kalooban. Marami pong salamat, Ama naming Diyos na nasa langit, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede na po muna kayong maupo. Marami pong salamat. Atin pong kilalanin itong mga bisita natin ngayong umaga. At medyo madami-dami po ito. Kasama po mga pamilya po nila. No? At nais po nating kilalanin ang mga taga Samatiera. At ito ay marahil sila ay naging kasama natin sa medical mission natin. At sa lugar na yan, medical and dental, meron din po tayong sinusundo mga bata tuwing Sabado. At salamat sa mga magulang ninyo natin na nandito ngayon at pinapahintulutan ninyo yung mga anak po ninyo. Mabalik po yung ating Saturday Children's Ministry. Ito pong Agosto, second Saturday ng Agosto. Sisimulan pong muli po yan. Kaya kung mga lugar po ninyo, salamat. At sana po maging katuwang namin kayo doon na yung mga bata doon ay tulungan nyo yung mga kabataan namin din pupunta doon na mag-akay din ng mga bata na tuturuan na dadalhin dito tuwing Sabado ng umaga. So, kilalanin po natin si Gary at meron po siyang kasama po dito at yan, kasama po niya si Alfredo, Erian, Gary, Galero. Yan po yan. Tayo po kayo mga bata, mga teenager yan. Ayun, maraming pong salamat. Upo na po kayo. Amen. Ganon din po taga Samatiera, si Annalyn Marcial. Saan si Annalyn? Ayun, okay, salamat po. Bisita po sila nila Pastor Janet, yung mga kasamang nagbibisita po doon. Si Mr. Alfredo Galero. Saan po si Alfredo? Ayun, thank you so much. Si, Marzon.
Ayun po. Salamat po ng marami. Taga Samatiera din. Meron po siya mga kasamahan. Siguro po mga bata po ito andun. Siguro nasa taas, no? Si Divine, si Princess, Emmanuel, si Daniela, si Prashna. Ayun, maraming salamat. Kita niyo po mga bata na yan, 5 years from now, ay mga dalagita na yan. Ano po? At meron po tayong mga umaattend na mga high schooler na. At salamat sapagkat napagpapatuloy natin ito. At meron din po tayong from Laong. Ito po naman ay si Joanna Montejo. Ayan ako, si Nanay Joanna, marami pong salamat. Bisita po yan ng mga kapatid natin na taga-Laong. Marami pong salamat. At meron pa po ba tayo mga bisita po ngayong umaga na baka po makakadigtaan po natin? Sige po, meron pa ba tayong panauhin? Meron pa ho ba? Okay, so anyway, kung wala na po, maraming pong salamat. At nandito po tayo para sumamba sa ating Panginoon. At napaka-busy po ng gawain ng Diyos. Dalawa po sa ating preacher ngayong umaga, ang hindi po natin kasama. Si Teacher Johnny and then Teacher Nelson. At sila po yung aking pinadala sa Kabuyao at sa Alaminos. Ganun din po, sa araw na ito, ay anniversary po naman ng Digos. Ano po yung ating Bethesda Bible Baptist Church under Pastor Jay. Sa following Sunday naman, kay Pastor Francis doon sa Davao Occidental. Nandun naman si Buddy Elvis, yung kanyang may bahay, si Christine, yung kanyang ate, si Pastor Mel Kalibod, Pastor Roger, at Sister Lizelle. At ang gawain po doon ay nagpapatuloy po. At I think may higit ng 20 taon ang gawain po doon kina Pastor Jay. Simula na ito ay ating ginawang misyon at naging bunga din po doon sa Davao Occidental. At marami pong salamat. Bagamat di po ako nakarating po ngayon. Ngunit meron po namang mga katao doon na nagpapatuloy po sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Marami pong salamat. Now, in behalf sa ating mga panauhin po ngayong maga, dito po sa aming church, ang ating pong binibigyang halaga ay ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At napakahalaga po sa ganang amin na maimbitahan po kayo upang kayo'y madinig po ninyo ang salita ng Diyos sa buhay po nating personal at buhay din po ng ating pamilya. Dito po tumungo tayo sa aklat po ng Efeso. Ito po sulat ni Pablo, si Apostol Pablo. At ang kanyang bahagi po dito, ang huling bahagi ng kanyang sulat, dito po ay tumatalakay hindi lamang po sa mga spiritual na pamumuhay ng Kristiyano, kundi sa mga practical na pamumuhay ng mga mananampalataya, sa iba po mga kaanyuan, sa pagkakaroon ng relasyon sa mag-asawa, relasyon sa pamilya, relasyon sa iglesia, at ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung kaya po ito pong kahulihang kapitulo, the last chapter of Ephesians, dito po naman ay tinatalakay ni Pablo ang kanyang layuning may paghanda ang mga mananampalataya. Sapagkat, ang sabi po ni Pablo sa ating talata, in verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God. Suotin niyo ang buong baluti ng ating Panginoon. Dito kanyang pinamumungkahi sa mga Kristiyano, ang buhay mananampalataya ay isang buhay pakikipagdigma espiritual. Sa ating kapaligiran, nababalita natin, ang marami pong mga sigalutan, di ba? Just recently, itong ating kapitbahay na Thailand at Cambodia, sila ngayon ay mayroong digmaan. Di ba? Merong kanyang digmaan. Saan man sa mundo ngayon ay meron pakikipagdigma. Pero alam niyo po ba, ang isa sa bagay na hindi naunawaan ng mga tao, ang digmaang yan ay nagsimula hindi lang sa physical. Merong spiritual na pakikidigma. At tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos, ang sabi po ni Pablo, sa katapos-tapusan mga kapatid, kayo ay magsipaglakas sa Panginoon at kayo ay sa kanyang kapangyarihan ay manalig. At yung suotin ang buong baluti ng Panginoon
that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Yung salita pong finally, na po, is connected with our Christian battle. Ang ating Kristiyanong pamumuhay ay hindi lang po yung ating buhay bilang relasyon natin sa ating pong kapwa Kristiyano, kapwa tao. Hindi lang po yun. Hindi lang po yan relasyon patungkol sa ating pamilya, sa iyong asawang lalaki o babae, sa iyong mga anak, sa iyong mga kamag-anak, relasyon sa mga miyembro ng iglesia ng ating Panginoon. Kung kaya nga sabi po ni Pablo, finale mga kapatid, huwag natin kalimutan, there is another thing that we are about to be prepared. Ano po yan? Ang ating pakipagtunggaling espiritual sa ating kaaway. So there is what we call the Christian battle. At dito po, Paul was encouraging us, at tulad ng sinabi po ng ating talata, na tayo ay magpalakas sa ating Panginoon. And in the power of His might. At ating suotin, put on the whole armor of God. Suotin natin ang buong armor ng ating Panginoon. Now, Apostle Paul used the word armor. Marahil sa ganang ating sarili, hindi natin unawan, ano ba yung armor? Okay? Nakikita niyo po, di ba, yung mga kawal natin. Pag sila po ay naka full gear armor, ibig sabihin po, kompleto, di po ba? Nung araw kasi, iba po yung digmaan. Hindi ho ngayon katulad ngayon, di ba? Pwede ka nang maski nakatago ka, wala kang ligtas. Di ba? Wala ka nang ligtas ngayon eh. Kasi napakaraming pamamaraan yung kaaway para lupigin ang mga kaaway nila sa kabilang panig. Ngunit itong araw, usually ang pakipagdigma ay nagsusuot sila ng helmet sa kanilang ulo, naglalagay po sila ng takip sa kanilang katawan, hawak nila yung kanilang sibat o kaya po espada, at meron po silang kalasag. Yun po yung shield. At kompleto po yan, yung po sinasabi po ni Pablo na armor. Ano po? At kailangan po natin isuot po ito, sabi po ni Pablo, put on the whole armor of God. Now, nais ko pong pansinin po ninyo ngayong umaga, bilang bahagi po ng atin pong pag-aaral sa verse 14. Tingnan niyo po ang verse 14. Sabi po ni Paul sa verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth. Girt about with truth. Now, yan po ay inulit din ni Paul sa aklat po ni Pedro, yung salitang geared up. Okay? Doon po sa 1 Peter chapter 1, verse 13. If you have your Bible, please, open it. At para maurawang po ninyo yung takbo ng ating aralin po ngayong maga. Yung mga bisita po natin, pahiramin po ninyo mga Bible. Kung pwede po, magbukas kayo ng Biblia sa kanila. Sabi po ni Pablo sa verse 16, sa verse 14 ng Ephesians 6, stand therefore, having your loins girt about with truth. Isang araw nakita ako ng aking apo na nagsusot ako ng aking belt. Yun po yung girt. Kaya yun dito po. Ibig sabihin niya ay pamingkis. Sa Tagalog, pamingkis. Yung sa ayan ay belt. Alam naman natin sinturon, di po ba? Nagsusot ako ng sinturon ko, sabi ng aking apo, Lolo, bakit? Ano yan? Sabi ko, belt ito, sinturon. Ay para saan yan? Sabi ko, para guwapo si Lolo. Nangiti lang siya. Sabi ko, hindi. Para yung pantalon ko, hindi malaglag. Ano yan? Para maging handa ko palagi anywhere I go, I am always prepared. But exactly the word geared means not only a belt or something na ibinibigkis mo sa yung bewang, there is what we call the spiritual implication on that. Okay? Sabi po ni Paul sa ating talata, therefore, having your loins, the loins, yung ating pong bewang. That's the loins. Girt. Bigkisan ninyo. Okay? E di sa 1 Peter chapter 1 verse 13, ang sabi po ng Apostol Pedro, wherefore, geared up the loins of your mind. Okay? The loins of your mind. Be sober and hope to the end for the grace that is be brought unto you at the revelation of Christ. Now dito po kay Paul at kay
kay Pedro, ginamit po na yung salitang pareho na geared. Geared up. Sabi po ni Paul, geared up the loins of your, about with truth. Dito naman kay Pedro, geared up the loins of your mind. Okay? Na ito po ay ginamit po bilang ilustrasyon, ano po, upang makita natin figuratively, ano ba yung sinasabi ni Paul na geared up, and then kay Pedro na geared up. Ito po ay hinango doon sa Exodus chapter 12, verse 11, na kung saan ang mga Israelites, they are preparing for their departure from Egypt. Yan po yung Exodus chapter 12, verse 11. At sila po ay kumakain doon ng mabilisan. Sabi doon, and they're eating, having geared up the loins. Sila po ay mabilisang umaalis. Mabilisang kumakain sa pag-aanda. Now, the idea is that readiness. Okay? The word give up means, geared up means get ready. Get ready. Get ready physically, get ready mentally, get ready spiritually. Readiness for their journey. Okay? Sa buhay natin mananampalataya, we need not to be mga Kristiyanong natutulog spiritual. Ang sabi po ni Paul, put on the whole armor of God. Geared up. Because we are in a spiritual battle. Meron tayong pakikipaghamok. Meron po tayong pakikibaka. So as the church today, ikaw at ako, ganoon din po tayo. Our personal concern, ikaw at ako bilang mga mananampalataya ni Kristo, we are on our spiritual battle. Patuloy po tayo merong pakikipagdigma sa ating buhay, sa ating paglilingkod kay Kristo. Bakit? Sapagkat meron po tayong kaaway. There is no battle without an enemy. Di po ba? Amen? Hindi mo pwede makapagdigma ka, wala ka namang kaaway. Because the devil is our enemy. Look at now in verse 11, ng Ephesians chapter 6. Sabi ni Paul, for we wrestle not against flesh and blood, not against principalities, but against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan po yung ating pinaghahandaan. Sabi po ni Pablo, geared up, prepare, because there is a battle. Our enemy, sabi po ni Paul, hindi tayo nakikipagbuno sa laman, kundi sa mga makapangyarihan, sa mga kapangyarihan sa kadiliman ng sanglibutan, sa mga spiritual wickedness in high places. Kung kaya sabi po ni Paul sa verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God. Inyo ngang isuotin ang buong kalasag ng Diyos that you might be able to stand and withstand the wiles of the devil. That's why, ikaw at ako bilang Kristiyano, meron po tayong pakikihamon na dapat po nating ipaghanda. Paul was telling us, we need to take precautions. We need to take readiness. Why? Because we have our common enemy, and that is the devil. In the scripture, Satan was called by many names. For example, in 1 John chapter 5, verse 19, sabi po ni Paul, sabi po ni John, we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. And we know the wicked one is the devil. Kaya po meron tayong kasamaan sa mundo po na ito because of the wicked man, the wicked one. And he is the father of all wickedness. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, sabi po ni Pablo, in whom the God of this world, na kung saan ang Diyos ng sanglibutan po na ito, na kanyang binulag ang kaisipan ng mga hindi sumasampalataya, lest the light of the glorious gospel of Christ should shine unto them. Satan was called the God of this world. In John chapter 12, verse 31, sabi po ng ating Panginoon, now is the judgment of this world. Now the prince
of the power of the world cometh. Tinawag po siya na prinsipe ng sanglibutan, prinsipe ng kapangyarihan. So, anong makikita po natin na paglalarawan ni Pablo sa ating pong aralin po ngayong umaga? Kung kaya sinasabi po ni Pablo, geared up, be ready. And there is a battle. If we cannot ready now, there would be no victory in the future. Amen. Wala po tayong natatamong tagumpay. Merong ilang mga bagay, kapatid, na dapat po nating tingnan sa ating pag-aaral kung bakit ikaw at ako hindi lang tayo sumusunod sa ating Panginoon, kundi po susunod tayong mayroong paghahanda, sunod po tayong matatag sa ating Panginoong Jesucristo. Understanding the devil's strategy or methodology, yung kanyang pamamaraan, ay nakikita po nating maunawaan kung bakit nararapat tayong magsipaghanda. Ang sabi po ni Pablo sa verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that you may able to withstand in the evil day. Darating ang mga masamang mga araw, and having done all, to stand. Sabi po ni Paul in verse 14 hanggang verse 17, meron tayong mga kalasag po dito. Put on the gird of truth, yung ating pong binanggit kanina. Put on the breastplate of righteousness. Put on the shoes of the gospel of peace. Ito po yung mga armor na dapat suotin, sabi po ni Paul. Meron po yung spiritual implication. Put on the shield of faith. Ang ating layun, ang ating pong lesson ngayong umaga is about the shield of faith. Put on the helmet of salvation. And then put on the sword of salvation. Okay? Sabi po ni Pablo, ito yung kalasag na dapat po nating ipaganda sa buhay po natin. Okay? Now, let us go now to our main topic this morning, which is the shield of faith. In verse 16, sabi po ni Paul, above all, taking the shield of faith. Above all, taking the shield of faith. The word above all means in all your circumstances. Give the priority, sabi ni Paul. Take the shield of faith. Isuot mo yung baluti ng covering ng buhay mo. The shield of faith. Above all, in all circumstances. Above all, taking the shield of faith, that ye may be able to quench all the fiery darts of the wicked. Para bang nanonood po tayo ng mga digmaan nung araw, di ba? Yung mga army sa kabila at magkabila, nagpapalipad po sila ng kalamang palaso. Hundreds and thousands of arrows in the air. At yung mga kalaban po nila na nasa kabila naman, they're just waiting for the arrows to come down, and then they will put up the shield. And that's the picture of the fiery darts of the wicked. Okay? The arrows of the wicked. Put on, sabi po ni Paul, above all, in all circumstances, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Now, ang diablo minamahal, just like in an ancient battle, meron po siya mga palaso na ginagamit. Katulad po ng mga digmaan nung araw, na meron mga palaso ang mga kaawal sa magkabilang panig. At ang pinakamainam na protection po nila ay hindi yung tumakbo at maghanap ng puno. Tumakbo at maghanap ng batuhan. Meron po silang handang shield o covering na kailangang itatakip kung sakaling dumating na po yung mga palaso na galing sa mga kaaway. Exactly the same picture na sinasabi po sa atin ng Apostol Pablo sa atin ngayong umaga. Sabi po niya, taking the shield of faith. Okay? In all your circumstances, you take the shield of faith. Bakit po? Sapagkat the devils are shooting his arrows. The devil is shooting his arrows.
the fiery darts of the wicked. Kanyang pinapadalahan ng kanyang mga palaso ang ating iglesia, ang ating mga tahanan, ang iyong individual na buhay. Araw-araw tayo ay target ng dyablo. Nagpapadala po siya ng maraming mga bagay upang tudlain tayo sa ating buhay Kristiyano. There are fiery darts of the wicked in the home. Kaya sa bahay, minsan natin, hindi nakukuha yung ating pagkakaroon ng unity in the home. The wife was being targeted by the devil. Amen? That instead today, magkaroon po ng harmonious relationship between husband and wife. No. There are darts of the wicked in the home. There are darts of the wicked against the wife and against the son, against the father and against the children. Okay? There are fiery darts against the children. That instead of sundin nila, mahalin nila ang kanilang sariling pamilya, ang kanilang mga magulang, hindi po. Today, the problem of our home is rebellion. Di po ba? They don't know how to treat their parents well. Hindi na marunong gumalang at magtrato sa mga magulang ng tama. Disrespectful to their parents. Dishonoring their parents. Self-willed instead of submission. Kaya sabi po ni Pablo dito, in all your circumstances, above all, taking the shield of faith, protect our home, protect our church. Amen? God or the devil is always targeting the devil. You always target the church. The devil uses many darts to target the home. The darts to target the church of the Lord. Amen? But I am so happy. Ano man ang gawin ng diablo minamahal sa buhay po natin, manatiling tagumpay ang gawain ng ating Diyos. Amen? Why? Because our enemy, the devil, already found defeat in the victory of Christ in the cross. Right? Ang ating kaaway na diablo, kapatid, ay talo na doon kay Kristo, doon sa cross ng Kalbaryo. Kung kaya nga po ikaw at ako bilang mga mananampalataya, na nagumpay po tayo, ayon po doon sa pagkatalo ng diablo, doon sa cross ng Kalbaryo. Ika nga palagi ko sinasabi, we are not fighting for victory. We are fighting from the victory of Christ. Yung tagumpay ng ating Panginoon. That's why sabi po ni Pedro sa ating talata, sa 1 Peter chapter 5, verse 8, be ye sober, magkaroon tayo ng mapayapang kaisipan, mapagbantay po tayo, be vigilant, because your adversary, the devil, yung ating kaaway na diablo, as a roaring lion, katulad ng liyong naninila, lumalakad, naghahanap ng kanyang masisilat. Amen? So what does it mean therefore? There are dangers that we need to be prepared. Mayroong mga panganib na meron tayong dapat paghandaan. Sabi po ni Pablo sa ating talata, for we wrestle not against flesh and blood, against the principalities, against the powers and spiritual wickedness in high places. And he mentioned these armors of the Lord. And today, this morning, we will confine our study on the number 16 of our armor, which is the shield of faith. Sabi po ni Pablo, all the shields of faith. Put on, above all, taking the shield of faith. Amen? All that is about to do for God's people is to be prepared. Maghanda po tayo, mga kapatid. Bakit? Sapagkat marami po mga palaso ang diablo sa atin. All the fiery darts of the wicked. Napansin po ba ninyo yung hindi po lamang single yung dart?
Sabi po ni Pablo, above all, taking the shields of faith, wherewith you shall be able to quench all, lahat. Ibig sabihin, many, napakarami ang kanyang pinapalipad na mga araw sa buhay po natin upang tayo po ay kanyang lulupigin. Amen? Kaya po ikaw at ako, we are now in a danger. And this danger must be confronted from the victory of Christ. Kung kaya sabi po ni Pablo, in all your circumstances, sa lahat po ng inyong kalalagayan, above all, taking the shield of faith, that you may be able to quench all the fiery darts, lahat, whatever darts, palaso na kanyang gagamitin sa ating pamumuhay. Now, let me give you some of these darts na ginagamit ng Diablo against God's people today. Let me give you some of this, mga palaso na ginagamit ng Diablo against your family, against you personally, against the church, minamahal, upang tayo ay kanyang lupigin sa gawain at paglilingkod ng ating Panginoon. Unahin po natin ito. Number 1, worldly lust. Look at that. Worldly lust. Ano sabi po ni Paul? All the fiery darts of the wicked. Sa 1 John chapter 2, verse 15, 16 to 17, ang sabi po ni Paul, ni John, sapagkat ang lahat na ng salimutan ay ang nasa ng laman, nasa ng mata. Ang kapalaluan ng buhay is not of the Father, but is of the world. 1 John chapter 2, verse 16. In verse 15, sabi ni Paul, John, love not the world, neither the things that are in the world. Why? Because all that are in the world are what? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Alam ba natin yan ay palaso ng Diablo sa buhay natin? Amen? Yan po yung palaso. And then in verse 17, sabi niya, the world passeth away. What are the things that are in the world? Lahat ng mga kalayawan. I'm sorry. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. These are the things of the world. Yan po yung mga bagay ng sanglibutan. At ang lahat po nito, sabi po ni Paul, ni John, is all passed away. Ngunit siyang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananagumpay. You see? So, ang mga Kristiyano, mga kapatid, inaalis ng Diablo yung puso at isip natin sa mga bagay na nais ng Panginoon na ituon natin ang ating puso at isip. Ang ating puso at isip, kapatid, ay kanyang dinadivert niya tayo doon sa mga bagay ng isang libutan, which is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Amen? Kaya ang problema po sa maraming tahanan po ngayon ay ang kawalan ng nanay at tatay. Hindi ibig sabihin na namatay na, kundi absent palagi. Marami mga tahanan ang nagpapalaki na lang telebisyon sa mga anak. Ang nagka-caretaker, mga laptop, mga videos. Bakit? Sapagkat wala ang nanay at tatay. Mothers and fathers spend their time excessively to work, neglecting the needs of their children. Nandun, nasa laptop, nakaharap. Nasa television, nasa cellphone. Kaya no wonder. Ano ang nire-raise ng mga young generation sa susunod, mga bata, sa susunod na generasyon? Alright? I'm not saying you don't work. Huwag kang tumarbaho, kapagkat kailangan po yan.
But let me tell you, excessive investment, working so much, can destroy your family. What are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life? Nandyan ang money. Nandyan ang luxuries. These are the darts of the wicked. Na pinagmumulan ng pag-iinggit, pagiging marangya ng tao. Right? What this money and movies promoted? They promoted the pride of life. The excessive desire for wealth, for money, for material things. It promotes envy, covetousness. Ay sabi po ni Paul, the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya kita niyo, for the sake of money, ang tao papatay. Right? There is the worldly lust. Ang sabi po ni Pedro, sabi po ni John, love not the world, neither the things that are in the world. For all that is in the world are what? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan po hindi sa Diyos. Yan ay sa sanglibutan. Another darts of the wicked. Sorry. The weeds of ungodly living. Not only we have the worldly lust, mga damo, minamahal, nang hindi makadiyos na pamumuhay. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 2 and 4, tingnan niyo po ang ating, sinasabi po ni Pablo sa ating talata. Ang sabi po ni Paul, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers. Ayan. Ano sabi mo ng Bible? Ang mga tao, ano po yan? Magiging makasarili. Magiging mayabang. Magiging mga palalo. Sa kanilang kapalaluan, even God, they will blaspheme the name of God. Hindi nila recognize ang pagiging Diyos ng Diyos nila sa buhay nila. So, these are the weeds of the ungodly living. Mga damong sumisira sa buhay ng mga mananampalataya. Another danger we need to confront not only the worldly lust, the weeds of the ungodly living, the willful disobedience. Okay? Natin nakikita sa ating panahon. Disobedience to authority. Sabi ni Pablo doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, disobedience to parents. Mga masuwayin sa mga magulang. Disobedience to authority. Yan po yung mga palaso ng dyablo na kanyang pinalilipad sa ating tahanan. Ang mga anak ay nagiging rebelde. Disobedience to authority, to their parents. Dito po sa Hebrews chapter 13, verse 7 hanggang verse 17. Sabi po doon, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Obey them that have the rule over you. Submit yourselves for they watch for your souls, as they that must give account
that they may do it with joy and not with grief. You see, not only there is what we call disobedience to the authority of the home, disobedience to our civil authority, disobedience to a spiritual authority just like in a church. Why is there so much division in the church? Sapagkat ang mga miyembro ay magpasakop sa kanang leader na pastor. Anong sabi ni Paul? Remember them which have the rule over you. Sino sila? Who have spoken unto you the word of God. No, hindi ko sinasabi dapat ako'y pastor dito. Sapagkat one of these days, aalis ako dito. Iwan ko yung pulpito na ito. And there must be another leader of the church. Obey them that have the rule over you. Submit yourselves, for they watch for your souls, that they may do it with joy and not with grief. Because that is not profitable to you, sabi ni Paul. So these are the arrows that fly to the homes, that fly to the church. Ito yung kanyang ginagamit ng mga palaso sa tahanan, palaso sa individual na buhay, worldly lust, wish of ungodly living, willful disobedience to authority in the home, authority in civil government, authority in the spiritual government, which is the church. And then we have also the wisdom of God this world. Another darts of the wicked na dapat po natin confront sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa ating iglesia, ay yung pong karunungan na hindi ayon sa karunungan ng Diyos. The wisdom of the godless world. Sabi po ni Pedro, ni Paul, 2 Timothy chapter 3 verse 7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Palagi nag-aaral. Mataas ang pinag-aralan, sabi po ni Pedro, ni Paul, ngunit hindi nakaabot sa karunungan at kaalaman ng katotohanan. Kaya nakakalungkot minamahal na ang mga tao sa ating kapaligiran. Sa anumang antas ng taas ng kanyang pinag-aralan, hindi niya nakilala ang lumikha sa kanya. Yan ay walang kwentang karunungan. Sabi po ni Pablo sa Colossians chapter 2 verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Yung salita pong spoil, it means sirain ka. Yung sarap na pagkain, niluto, anumang sarap niyan, anumang amoy na makabanga mo, anumang kita mo na very enticing food, pero kung ito po ay spoiled food, panis, hindi mo na dapat kainin. And that is what Apostle Paul pictures out, the worldly and godless wisdom of this world. Kaya nakakalungkot po kapag ang mga kabataan ay nasa mataas na ng antas ng kanilang edukasyon. Sinasantabi na ang salita ng Diyos. Pag nagkaroon na ng mga diploma, mga degree, ang kanilang titulo ng kanilang pangalan, kung ano na nakakabit na titulo ng pangalan nila, nililisa na ang salita ng Diyos. Nakakalungkot. James chapter 3 verse 15, sabi po ni James, this wisdom
descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. Ang itong uri ng karunungan na hindi galing sa itaas. Ito'y makalupa, makamundo, makademonyo. Ang sabi po ni Santiago. You see, sabi po ni James, sabi po ni Paul, above all, taking the shields of faith at higit sa lahat, in all your circumstances. Palagi mong dalahin ang iyong kalasag ng pananampalataya sapagkat there are many forms of fiery darts of the wicked. Amen? And then also we have the wiles of godless religion. Ang mapandayang reliyon na walang Diyos. Ang sabi po ni Paul, 2 Timothy chapter 2 verse 5, having a form of godliness without but denying the power thereof, from such turn away. Merong reliyon, ngunit walang totoong conversion kay Kristo. Menyong anyo ng pagka-Diyos, pagiging maka-Diyos. Ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ay sabi po ni Pablo, mula doon kayo ay magsipag-alis. Kaya napakahalaga sa ganang ating mga Kristiyano na ikaw at ako, meron tayong relasyon kay Kristo. Sapagkat ang totoong kaligtasan, minamahal, ay ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Hindi kung ano man ang denominasyon o reliyon na meron po tayo. Yan po'y pandaraya ng reliyon. Ang kailangan mo ay ang relasyon kay Jesucristo. Tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen? Above all, taking the shield of faith in all your circumstances, itaas mo ang iyong shield, the covering, sapagkat nandyan ang mga palaso ng diablong darating sa iyong tahanan. Worldliness, worldly living, weeds of godly living, lust of the world, godless religion. Napakarami. And then secondly, the divine guard. Tingnan natin, minamahal, ang ating proteksyon. Go back to verse 16. Sabi po ni Paul, above all, taking the shield of faith in all your circumstances. That is the praise, above all. In all your circumstances. Saan naman ang mga pangyayari na darating sa buhay mo. Take the shield of faith. This is our divine protection, our divine guard against all the fiery darts of the wicked. Lahat ng mga palaso ng diablo na kanyang pauulan sa ating pamilya, sa iyong personal na buhay, sa ating iglesia, minamahal. That is our divine guard or protection. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Now, ano po yung ating shield na ito? Kalasag, ika nga. Kalasag natin, minamahal. Kaya po nakita po natin na yung mga pangalan na pwede dumating sa ating buhay, yung mga fiery darts na dumarating sa atin in many forms, iba po mga anyo ng mga palaso ng diablo na darating sa ating individual na buhay, sa inyong tahanan, sa ating pong simbahan, sa anumang aktas ng ating pamumuhay. Kung kaya sabi po ni Pablo,
above all, in all your circumstances, you take up your covering, you take up the shield of faith upang inyong matagtagumpayan. That you may quench or extinguish, mawala. Hindi tayo masaktan, maging biktima ng mga palaso ng diablo. I would suggest several of this. Number one, we have the shield from the false doctrine. Mayroon po tayong covering o kalasag. Now, alam niyo po ba kung yung titingnan po ng lahat ng bahagi po ng armor, mula sa ulo, helmet of salvation, ano po, breastplate of righteousness, yung ating sword of the Spirit, di po ba? Shoes of the gospel of peace, gird of truth. Alam niyo po, minamahal sa lahat po ng kaya sabi po ni Pablo, above all, in all your circumstances, ang pinakamaraming natatanggap na atake spiritual sa buhay natin ay yung shield of faith. The most vulnerable part ng ating buhay spiritual is being protected by the shield of faith. Amen? Kaya yung shield na yan yung pinakamaraming tama. Diyan tumatama yung arrow, diyan tumatama yung spear, diyan tumatama yung sword. Yan ang unang tumatanggap. That is your first defense from the enemy. Kaya sabi po ni Paul, above all, it means in all your circumstances, take the shield of faith that you may extinguish or quench all the fiery darts of the wicked. Number one, we have our shield from the false doctrine. Meron tayong kalasag. Proteksyon mula po doon sa mga maling aral. 2 Corinthians chapter 11. Tingnan niyo po ang mga Biblia po ninyo sa ating talatang nakalagay. Sabi po ni Paulo po doon sa 2 Corinthians chapter 11, verse 13 hanggang 14. For such are false apostles, mga bulaang apostol, deceitful workers, mandarayang mga manggagawa, transforming themselves into apostles of Christ, na nagpapanggap na sila'y apostol ni Kristo. No marvel, hindi nga katakataka. Even Satan himself is transformed as an angel of light. Sapagkat ang diablo man ay nagpakunwari na siya ay anghel ng kaliwanagan. Shield from the false doctrine. Mga kaibigan, mga bisita namin ngayong umaga, dito po sa Bible Baptist Church, ang aming pag-aaral, hindi lang po kayo nakikinig sa pastor. Bumabasa kayo ng Biblia na tangan-tangan ninyo. Amen. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Sabi po doon sa John chapter 4, verse 44, you are of your father the devil. Kayo nga ay sa inyong amang diablo at ang nasa ng inyong ama ang inyong ginagawa. He was a murderer from the beginning. Siya ay mamamatay na mula pa sa pasimula. And abode not in truth. Di siya nanatili sa katotohanan. Because there is no truth in him. Walang katotohanan sa kanya. When he speaketh a lie, he speaketh of himself. Pag siya nagsalita ng kasinungalingan, nagsasalita siya sa kanyang ganang sarili. Bakit po? For he is a liar. And he is the father of it. Sino sa Satan? He is the liar and he is the father of lies. Ang ibig sabihin po noon. Okay? Kaya samot-samo ang ating nadidinig, kapatid. Mga kaibigan namin.
pinamamanik namin sa inyo na mag-aral kayo ng Biblia upang hindi mailigaw ang iyong pananampalataya. 2 Corinthians chapter 11 verse 3, ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, "For I feared lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ." Ang sabi po ni Pablo, ako'y nangangamba, baka sakali na ang serpente na dumaya kay Eva sa kanyang pangdaraya, kayo din naman ay kanyang dayain. Sa kasimplihan ng salita ni Kristo. Alam po pagka minsan ito ay ating problema sa ating panahon. Ay mga tao sa halip na akalang madinig ang salita ni Kristo. Ang puso ng tao minamahal ay nagiging hard na sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat pagka minsan ang isip ng tao, sino ba talaga ang nagsasabi sa inyo ng katotohanan? Kanino mga kami dapat makinig? Kaibigan, bago ka makinig sa iba, magbasa ka muna ng Biblia. Totoo po yan. Sapagkat pag nagbasa ka ng Biblia, ano man ang mapakinggan mo, kaya mong tingnan na yan ay sinungaling. Sapagkat ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Amen? We have a shield from the devastating doubt. Di ba tayo po ay sinisira ng diablo na ano po tayo? Sinisira ng diablo po yung ating pananampalataya, naglalagay sa atin ng ano po yan, ng question mark, just like him. Sabi po natin talata, the serpent beguiled Eve. Dinaya niya si Eva. Sa anong pandaraya? Ang sabi ng Diyos kay Adam, huwag kang kakain niyan, bunga na yan, nasa gitna ng hardin, ng pag-alam ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na yan ay kainin mo, ikaw ay mamamatay. Dumating ang serpente at si Eva ay pinagwikaan. Sinabi ba ng Diyos, Eva, na huwag kayong kakain ng bunga na yan? Ang sabi ni Eva, ang sabi ng Diyos, baka kami mamatay. Hindi kayo mamamatay. Magiging pantas kayo. Maging katulad kayo ng tao, ng Diyos. Pinakinggan ni Eva ang kasinungalingan ng diablo. Ang sabi ng Diyos, surely you will die. Ang sabi ni Eva, baka kami mamatay. Ang sabi ng diablo, hindi kayo mamamatay. Pagkamisan, ikaw na Kristiyano, ipinapaling mo ang iyong kaisipan sa mga kapantasan ng sanglibutan, sa mga worldly na prinsipyo ng buhay, kung kaya nalilimutan mo na ang salita ng Diyos ay pantas. Talino ng Diyos ang nakailagay sa Biblia. Wala nang tataas pa sa karunungan na karunungan ng Diyos ng kanyang ipinasulat para sa atin. Kung kaya sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, yung natural na tao, yung mga taong hiwalay kay Kristo, receive it not the taste of the Spirit of God. Hindi tinatanggap ang mga bagay na Espiritu ng Diyos sapagkat ito ay kamangamangan sa kanila. Hindi ka nang malalaman sapagkat this can only be understood spiritually sapagkat ang mga bagay na yon ay maunawaan lamang sa mga bagay na spiritual. Pagka may sasabi ng tao, hindi ko maintindihan yan, walang kwenta yan, walang saysay ang pag-aaral ng Biblia. Yan ang
gawa ng diablo sa puso at isip ng tao. But the shield of faith can protect you from any doubt. Naghasik ang diablo ng kalinlangan sa iyong puso at isip. You have the shield, you have the covering. Sabi ni Pablo, above all circumstances, taking the shield of faith. Totoo ba, Panginoon? Nag-alinlangan ka na ba sa pangako ng Diyos sa iyong buhay? Pinag-alinlangan mo na ba yung katapatan ng Panginoon sa buhay mo? Pagka minsan, ang Kristiyani ganon. Kanya nang pinag-alinlanganan kung totoo ba ang Diyos. Tapat pa ba ang Panginoon? Nakita niya ba yung aking kalalagayan? Well, sabi po ni Pablo, in all your circumstances, taking the shield of faith, that you may be able to quench these darts of doubt. Sa iyong isip at puso. Amen. God is faithful. Whatever trial na meron ka, sa banda doon, sabi po natin talala, but God is faithful. 1 Corinthians 10:13. Ano sabi doon? There hath no trial or temptation taken you, but is common to man. Kanariwan sa lahat ng tao. Pag kami siyang pinapahintulutan tayo ng Diyos na dumanas tayo ng mga bagay na yan. At the end, sabi po ni Pablo, but God is faithful. Amen? So the shield of faith will cover you from all the doubts. Kaya sabi po natin talata, above all, taking the shield of faith. In all your circumstances, sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, you take the shield. Yan ang yung shield ni mahal. Yan ang nag-absorb ng lahat ng attack ng diablo sa buhay natin. Name all the darts of the wicked. The shield of faith, absorb it all. Kung kaya ang pananampalatayang yan ay dapat mong pagtibayin. Amen. Because the first attack ng diablo, yan ang nag-absorb sa iyo. Para sa iyo. That is your first shield of defense. Tanggalin mo yan. Madali kang tudlain ng mga palaso ng diablo. Your first defense. Thirdly, the shield from the ruining relationship. Above all, in all your circumstances, taking the shield of faith. In 1 Corinthians chapter 3, verse 3 and 4, sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, are you not carnal? Hindi ba kayo yung mga karnal na Kristiyano? Whereas there is among you envying. Hindi ba meron kayo mga pag-iinggitan? Merong pagtatalo-talo, there is strife. Merong pagkabahagi. Division. Are you not carnal and walk as men? You see, these are the ruining relationship among God's people. Ang sabi ni Pablo, hindi ba kayo mga karnal, merong inggitan sa inyo, meron sa inyong pagtatalo-talo, meron sa inyong pagkabahagi, kayo katulad ng mga tao? Amen? 1 Corinthians chapter 14, verse 33, sabi po ni Pablo, our God is not the author of confusion, but of peace. Ang ating Diyos ay hindi author ng kaguluhan, kundi po ng kapayapaan.
In all your circumstances, taking the shield of faith. Kaya sabi ko po mga kapatid, napakahalaga ng ating shield ng pananampalataya na ito sapagkat yan ang unang nag-absorb ng lahat ng attack ng diablo sa buhay natin. Tanggalin mo yan. Madali kang gugupuin ang ating kaaway na diablo. When the fiery darts of the wicked fly, madali kang tatamaan. Because wala kang depensa. Shield from the ruining relationship. Kaya, have faith in God. If you have faith in God, you're going to have your faith in your fellow brothers and sisters. Amen. Have faith in God. Have faith with one another. Letter D, shield from dividing the church. In all circumstances, taking the shield of faith, that you may be able to quench, extinguish the fiery darts of the wicked. Kasi ulitin ko po, sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 3 to 4, are you not carnal? Or there is among you envying and strife and divisions? Shield from dividing the church. Listen to this. We are enjoying the unity of the church in this place. And we are enjoying the unity of the Spirit in this church. But let me warn you, the devil will fly his arrows, the arrows of division. The arrows of division. That's why sabi po ni Pablo, above all, in all your circumstances, ano man ang mangyayari at mangyayari sa ating bahay, sa ating personal na buhay, sa ating iglesia, take the shield of faith. Amen. The devil will try to disrupt the unity, the peace that we have in this church. The devil had been trying that for so long. Let me tell you that. It is only the shield of faith that was able to quench all this. And we come out victorious. Amen. The devil will never use the outsiders. He will use the insiders, the people within. Amen? So be warned. Kaya sabi po ni Pablo sa ating talata, above all, in all your circumstances, taking the shield of faith, that you may be able to quench or extinguish all these darts of the wicked. As a church, our first defense is the shield of faith. Amen?
our faith in God, our faith in our Lord Jesus Christ, our faith in the Holy Scriptures, our faith with one another. Lastly, the directive for the church. Yung direktiba ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Yung direktiba ng Panginoon para sa ating iglesia. Para po sa mga mananampalataya sa Korinto at para din po para sa atin mga Kristiyano. Mga church, iglesia sa Korinto, iglesia sa Efeso, o saan man, pati na po sa atin. Ulitin ko po ating talata. Above all, in verse 18, praying always with all prayers and supplication in the Spirit, watching thereunto with all perseverance and supplication for the saints. So, tingnan po ninyo, after Paul mentioning this armors of God, at nag-focus po tayo doon sa isa, sa shield of faith, sabi po ni Pablo sa ating talata, above all, in all your circumstances, whatever circumstances is that, ano man ang pangyayari sa buhay nyo, you take your shield of defense. Because that is your protection. Now, ano po yung last point? Yung direktiba ng apostol sa ating iglesia, sa mga mananampalataya. Praying always with all prayer. Praying always with all prayer. Supplication in the Spirit, watching thereunto with all perseverance and supplication for the saints. Amen. Alam niyo po, ang ministry ng Espiritu ng Diyos ay nakasentro kay Kristo. Right? The ministry of the Holy Spirit is Christo-centric. Si Kristo. Anumang organisasyon, pangrelihiyon, na kung saan si Kristo ay hindi sentro o itinataas. Hindi po ito ministeryo ng Espiritu ng Diyos. Why? Because the ministry of the Holy Spirit is Christ. Amen? The Holy Spirit glorifies Christ. When the Holy Spirit works most, hindi natin iniisip about the Holy Spirit, but what comes to our mind is our Lord Jesus Christ. Amen? Now let me give you a short illustration on this. Patungkol sa ating last point ngayong umaga, the directive for the church. Merong isang mabuti at tapat na Kristiyanong mga ngalakal o negosyante. At nagsabi po siya na nais niyang tumulong sa maraming mga tao. At sa kanyang pagtulong na ito, nababalitaan niya palagi yung isang bantog na mga ngaral. At ang pangalan niyan ay si D.L. Moody. Siyang araw si D.L. Moody ay meron po siyang evangelistic crusade near to their place. Ang sabi po ng tao po na ito, he said, Mr. Moody, I have come 100 miles away to hear you.
and to get some of your spirit. Sabi ni Mr. Moody, you don't want my spirit. What you want is the Spirit of God. Ang kailangan mo ay Espiritu ng Diyos. Ganun din po tayong lahat. If ever we do want to become epektibong Kristiyano manggagawa ng ating Panginoon, you don't need to have the spirit of others to be a double of another person. All we need to have is the Spirit of God in our life. Right? Yung Spirit ng Diyos sa buhay po natin. Now let me share with you, first of all, the ministry of the Spirit, the intercession of the Holy Spirit of God. In Romans chapter 8, verse 26, if you would like to open your Bible, it says, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Ganun din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating mga kahinaan. For we know not what we ought to pray. Sapagkat hindi natin malalaman ang ating ipapanalangin. But the Spirit itself maketh intercession with groanings which cannot be uttered. Ano yung salitang intercession? Intercession of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po yung namamagitan. Napansin ba niyo yung salita po ni Pablo Dan? Likewise, the Spirit help our infirmity. Tumutulong siya sa ating mga kahinaan. Kung kaya siya ay namamagitan sa atin. Ang unang mapapasin po natin dito, minamahal, ikaw at ako, ay marami tayong mga kahinaan. Sa iyong sarili lamang, kapatid, you cannot win the battle alone. But we need the interceding ministry of the Holy Spirit of God in our life. Amen? There is no powerful life outside the Spirit of God. Walang buhay na mayroong kapangyarihan kung ang banal na Espiritu ay gagawa o hindi gagawa sa buhay natin. There will be powerful effect in our life when the Holy Spirit begins to work, to influence, to revitalize, to renew our life. Merong isang Kristiyano, meron po siyang firewood factory, at nais niya makatulong sa kanyang kapitbahay, sa kanyang kapwa, kung kaya siya po ay umupa ng mga manggagawang lalaki. Binigyan niya sila ng good salary, lugar na matutulugan, at kung merong posibilidad, tinuturuan niya mga tao na ito patungkol sa mga spiritual na bagay. In exchange of His goodness, the work, good salary, a good place to stay, He expected na mga tao na ito ay gagawa ng kanilang trabaho ng tama at maayos. Ngunit, lumipas ang kanilang mga araw at linggo. Ang kanyang expectation sa mga tao na ito hindi dumating. Hindi nila binigay. For performance, kanya po, nawala siya ng kanyang malaking kalugian na sa salapi. What he did, he fired them all. Tinanggal niya lahat ng kanyang empleyado. Anong kanyang ginawa? Bumili po siya ng circular saw powered by a gas engine. Circular saw. Tanong niyo si Brother Puresto ko ng circular saw.
And then he noticed that in a couple of hours, it turned out more work than the combined efforts of all the men he hired. Sa ilang oras lamang, mas madami yung kanyang nagagawa kaysa doon sa ilang mga tao na kanyang inupahan sa loob, na gumagawa sa loob ng buong maghapon. Ang sabi ng tao, sa kanyang pagsasalita sa kanyang sarili, sabi niya, how can you turn out so much work? Sabi niya, bakit di kayo nakagawa ng higit na mas marami? Mas matalas ba ang iyong blade? Mas makinang ka ba? Ha? Why are you better than those men? And if only the machine could speak, it would say, I think there is a stronger driving force behind me. Something is working through me and within me. It is not I. It is the power behind. And that is illustration, kapatid, of what you are in me. If we could want to do more for God, the directive for the church is that, in verse 18, praying always with all prayer and supplication of the Spirit. Kailangan natin ang powerful life. But without the Spirit, we cannot do that. Ganun din po naman sa ating buhay, Kristiyano. Sa maraming mga manggagawa ng ating Panginoon. Maraming mga iglesia. There is power more than our intellect. There is power that we need more than our energy. There is power for the church that we want more than our enthusiasm for the ministry. Without the Spirit of God sa buhay po natin, everything that we will do will just come out poorly. Walang kabuluhan. Hindi natin makikita po ang tunay na layunin ng Panginoon sa buhay natin. You have read the book of Acts, right? In chapter 1 of the book of Acts, after the resurrection of Christ, in chapter 1, papasahin po niyo po doon, ang ating Panginoon appeared unto them. And before He ascended into heaven, Acts chapter 1, sabi ng ating Panginoon sa Acts chapter 1, verse 8, you shall receive the power after the Holy Ghost is come upon you. Kayo tatanggap ng kapangyarihan pagkatapos na ang Banal na Espiritu ay dumating sa inyo, and you shall be witnesses unto me. When God is about to invade, when God is about to do the work of renewing, revitalizing, enlightening, reviving the church, convicting, strengthening you and me, He will do it by the Holy Spirit of God. Amen. Remember Peter, before Acts chapter 1, sa John 21, pagkatapos ng resurrection, sabi ng Biblia, si John o si Peter, sabi niya, ako ay babalik sa pagdaragat. I go fishing. And the rest of the disciples said, we will go with you. Kailang iniwan ang panawagan na sa Panginoon when the Lord Christ said, come, follow me, and I will make you fishers of men. Peter was backslidden. Kanya nang iniwan ang panawagan ng Kristo sa kanyang buhay at bumalik na sa kanyang profesyon na mangingisda. But the Bible says, throughout the night, wala silang nahuli.
At habang sila palapit doon sa pampang, napansin nila na mayroong tao nakatayo doon. At ang sabi sa kanila, meron ba kayong nahuli? Wala. Magdamag kaming ng isda, wala kaming nahuli. Halik kayo, dito. Ang Panginoon din ng isda, ngunit merong isda. Ilaglag ninyo ang mga lambat nyo dyan sa bandang kanan. At kayo makakahuli ng laksang isda. And they remember it was the voice of Jesus. The same Jesus that told them on the first encounter, ilaglag nyo yung lambat dyan sa kanan. At kayo makakahuli ng laksang isda. At pagdating nito sa pampang, sabi ng Panginoon, kumain na kayo. Dahil laksang isdang ka lang nalambat. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, do you love me more than this? Ako'y mahal mo ba sa mga ito? Higit pa sa mga isda na yan, 3 beses at siya po'y napigati. Sapagkat 3 ulit na binanggit ni Kristo sa kanya, mahal mo ba ako? But that was the point of Peter's revival. The life of Peter was revitalized, renewed, enlightened, convicted, strengthened. So in Acts chapter 1, the Lord said, you shall receive power. That's why in Acts chapter 2, we could see Peter preaching. Chapter 2, verse 14. And the rest of the chapter, the rest of the verse, sabi ng talata, and Peter preached unto them Jesus. And there were about 3,000 souls were baptized. And that is the result. A powerful life effect of God's Spirit in the life of Peter. Ganon din po sa atin. Amen? The Lord's directive for the church is that we need to have the intercession of the Spirit of God if ever we'll have a powerful life. Buhay na mayroong power. Secondly, my last point, the interaction of the saints. Yung ating pakikitungo sa bawat isa. Not only the intercession of the church, the Spirit, the interaction of the saints. Sabi po ni Pablo sa ating talatang 18. And watching thereunto with all perseverance. Magsipagbantay kayo sa isa't isa. Nagtsatsaga. The word perseverance, kapatid, ano man ang nangyayari, you keep on going. Whatever situation, however severe is that, go through. That's the word prayer. Go through. Persevere. Diba pag sinabi natin severe, malubha, di ba? Severe pain. Sobrang sakit, severe pain. So that is the word per, meaning throughout. You bear it all. Whatever it is. Amen? Watching the interaction of the saints, watching thereunto with perseverance and supplication of the saints. Ano ho yun? Ano po yung ating interaction? We are watching. Nagbabantay tayo at nagbabantayan tayo. Nagpapatibay tayo sa bawat isa. Ano man yung mga bagay na yung ating dadaanan, we will all persevere. If there's only an interaction,
helping one another. That's the point. The directive of the church, intercession of the Spirit, and the interaction of the saints. You know, when we have an interaction, we are completing what is wanting or lacking from someone. We are not competing, but completing. Amen. Just like yung mahabang race, marathon race, o kaya yung mga tao nag-race po sila na, di ba? Iba-iba po yung, pagdating na certain point, meron tatakbo, certain point, may tatakbo, certain point, may tatakbo. Ganyan po tayo. Our shield of faith is our covering. Covering for protection. Kung kaya nga po, the stronger the faith, the more we will be able to withstand the attacks of the enemy. Look at this. The intended purpose of the Holy Spirit is to produce a fruitful and powerful ministry of the church. A ministry that is church or Christ-centered church. Amen? The intended purpose of the Holy Spirit is to produce a fruitful and powerful ministry of the church. A Christo-centric church. Sana po naunawaan natin ang halaga na meron tayong ministry. Sana po pinahalagahan mo yung the first defense of your Christian life against the battle. And that is the shield of faith. In all your circumstances, that is the praise above all. Above all. In all your circumstances. Taking the shield of faith, wherewith you may be able to quench or extinguish all the fiery darts of the wicked. Let me tell you, sabi po ni Diyos, sabi po natin, Biblia, build up your most holy faith. Patibayin natin ang ating pananampalataya. Shall we all stand and preach and we will pray? Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Amang Diyos, ngayong umaga. Napagpala mo po ang iyong salita sa amin. Kami po'y tulungan mo, Panginoon, na palagi po maunawaan naming lubos ang halaga po ng mga kalasag na ito para po sa aming paglilingkod, sa aming pakikihamo. Salamat po sa pananampalataya kay Kristo, sa pananampalatayang meron kami mula sa iyong banal na salita. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa banal na pangalan ni Kristong tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin para sa salamat. And all God's people will say, Amen. Thank you.